DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay #1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandian Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandian Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Ako talaga nga naman mga kasama, 6 na araw na lang po. At Merry Christmas na. Feel the feel. Ngayon, magmano na po ako sa ating ninang. Alam niyo mga kasamang mga Pilipino raw po, ang may pinakamahabang panahon ng pagdiriwang po ng Kapaskuhan. Kahit Valentine's Day na po, may mga palamuti pa rin nakasabit. Wala pa yung Halloween, abay, may mga dekorasyon na ng Pasko. At mga kasama, alam nyo sa pagdiriwang po na ito, kaliwat ka ng handaan at pagtitipon ang dinadaluhan natin. At sa kabila ng mga kasiyahang ito, madalas ay nalilimutan po ng marami ang tamang nutrisyon at kalusugan. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Mga kanutrisyon, pag-usapan natin ang pagpapanatili po ng ating kalusugan sa panahon ng Kapaskuhan, kasama siyempre ang ating ninang sa wastong nutrisyon, Assistant Secretary of Health at Executive Director po ng National Nutrition Council, Asik Bernie Flores. Ninang Mano po. Sige. Ngayon pwede na. Pwede okay na, Mama. Okay na ako tawaging Ninang talaga. Ninang ng bayan. Ano? Ninang ng bayan. Merry Christmas din, Rod. At syempre, Merry Christmas din po sa mga taga-subaybay ng radyo mo sa nutrisyon. Ang bilis talaga ng panahon. Opo. Pero bago yan, sabihin ko sa iyo yung aking reaction doon sa sinabi mong ang Pinas at ang mga Pinoy, opo, ang may pinakamahabang Pasko. Pag-observe ng Pasko. Nasabi rin yun sa isang conference, hindi naman, sa dinner ng mga participants sa International Congress na inanuhan ko. Pinuntahan ko nung this month, earlier. Tapos sabi na, in the Philippines, ang haba nga ng Sabi ba naman nung taga-Japan yata, sabi ko kasi September, October pa lang may Christmas spirit na may mga na, sabi niya, why? Hindi ko nasagot, Rod. Bakit mahaba ang selebrasyon ng ating Kapaskuhan? So, sabi ko, basta yun lang. Because na-observe namin talaga. We Filipino yung feeling ba na Pasko is happiness, peace, gano'n. Kaya gusto natin ng gano'n. So, anyway, as your ninang in nutrition, inamin ko na mahaba ang ating Pero feeling nga Pasko everyday, di ba? Dapat naman, we should be thankful. Yes, we should be charitable every time, gano'n. Tamang-tama yung sinabi nyo ngayon, ma'am. May mga kasama tayo na nangangailangan ng tulong. Correct. Dahil sa pagbayo nitong si Bagyong Nona. Ngayon, Opo. Katatapos lang, tapos pumasok na naman si Onyok. Si Onyok, boxer. Opo. Pero hindi babagyuhin din tayo ng suntok ni Onyok kagabi lang. Opo, pero sabi ng Pag-asa hindi naman ganoon kabagsig si Onyok, kagaya ni yung boksingero. Kasi kanina nung naglandfall siya kagabi, kanina medyo humina na po. Opo, at naging tropical depression na lang ata, ma'am. So itong ulan na to, habagat na to? Dahil to sa amihan.
Opo. Kasi so far sa ngayon, mga kasama, ito ay para dun sa mga probinsya na nakikinig, din nakahukap sa ating programa. Kasalukuyan po kaming nakakaranas ng masamang panahon dito sa Metro Manila. Pero bilang Kapaskuhan, ang equivalent kasi pag Pasko, handaan. Correct. Handaan, kainan. Kaya dinicide natin itong topic this episode. Isa yan sa mga talagang pinaghahanda ng mga Pilipino. Kahit konti, kahit 1 kilong pansit, basta may handa. Lagi ang tanong, anong handa mo? Yes. For the Pasko. Okay, panahon ng handaan ngayon, kainan, inuman. Bahagi na yan ng ating pagdiriwang. Party Pasko, dito, diba? party doon. Pero ang nakakalungkot nga, sabi mo dun sa intro mo, nakakalimutan yung tamang nutrisyon at yung pag-aalaga sa ating kalusugan at this holiday season. Yes. May kwento nga lang, Rod. Noong 2004, may ginawang pag-aaral sa Estados Unidos. Ang University of California, yung kanilang San Diego at Tufts University School of Medicine. Lumabas dun sa kanilang research na tuwing Christmas season, tumataas ng 5% ang bilang ng mga namamatay. Nako. Dahil sa sakit sa puso. Maraming nakikitang dahilan sa pagtaas na ito at ang isa pa nga, yung labis na pagkain, lalo na ng matataba at mamantika at maaalat na pagkain at pag-inom ng alak sa panahon ng Kapaskuhan. Yung sinasabi natin dito, ma'am, sa programa, yung mga ma-foods. Ma-foods, dito yata sa Philippines, i-confirm mamaya ng ating resource person. Wala pa yung ganitong klase ng pag-aaral. Yung kinoconnect yung mortality or pagkamatay sa kinain during holiday season. Pero ayon sa Department of Health, ang non-communicable diseases tulad ng sakit sa puso, tsaka yung vascular system diseases, pati cancer, pati yung chronic respiratory diseases at diabetes ang nangunguna sa mga sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. At ang mga karamdamang ito ay may kaugnayan sa unhealthy diet, pag-inom ng alak, ganun din dahil sa paninigarilyo at kawalan ng physical activity. Ito yung mga 4 na laganap naman tuwing Kapaskuhan. Opo. Kumbaga, yan ang promotor, ang sanhi. Yun ang mga risk factor na sinasabi. Alright, so para pag-usapan mga kasama ang ating topic ngayong hapon, sasamahan po tayo ngayong hapon ng isa sa mga suki na po natin dito sa programa. Pangalawang beses na. Pangalawang beses. Second time. This season. Ang section manager ng Weight Management Center ng St. Luke's Medical Center, walang iba po kundi si Miss Faith G. Nacional. Magandang hapon po, Miss Faith, at welcome back sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Advance Merry Christmas. Happy Holidays din po. Salamat po sa muling pag-imbita sa akin dito. Magandang hapon po sa mga listeners natin. Welcome back. Tapos na ba yung party ng St. Luke's? Parang tuloy-tuloy pa rin po kasi bawat department nagpa-party simula ng December 1. May kabuuan, tapos bawat unit meron. Mamaya po actually kaming hapon naman po. Ang unit ko po, magki-Christmas party. Yun ay halimbawa lang po sa magiging topic natin ngayon po. Sa isang araw, iba. Sa buong linggo, kung 5 yung departments mo, wow, 5 kanin. Tapos 5 beses ka rin may imbitahan ho. So, ayun na ang challenge natin. Lahat may lechon. May hindi po nawawala yun sa handaan. Alright, simulan na po natin ang ating talakayan mga kasama ngayong hapon. Kung ano-ano po ba yung mga problemang pangkalusugan ang madalas na nagaganap tuwing Christmas season. Ma'am Faith, ano-ano ho ba yung mga problemang pangkalusugan ang madalas na nagaganap po tuwing Christmas season? Bukod dun sa nabanggit kanina ni Ma'am Bernie o ni Asek. Opo, karaniwan pong nai-encounter ng mga tao kapag ganitong Christmas season, gawa nga po ng hindi tamang pagkain at activity sa araw-araw is yung pagtaas ng presyon o yung tinatawag nating hypertension. So, tumataas ang presyon ng tao, kasama na po doon, minsan nakakasabay na po yung pagtaas din ng cholesterol nila dahil sa kalidad ng pagkain. And yung pinakahuli po na ngayon tumataas when it comes to yung
dami ng mga taong naapektuhan is yung pagtaas ng blood sugar din nila. So, yung diabetes na tinatawag po sa atin. So, yung tatlo po na yun na problemang pangkalusugan, ang karaniwang naoobserbahan natin na madalas tuwing Kapaskuhan or kapag may mga holiday season nga. Gawa nga na ang sabi nyo, September pa lang nagsisimula na ang celebration. Prepare. Oo, kasi kultura po ata ng Pilipino. Naging parte ng tradisyon. Opo. So ano po yung mga pagkain at inumin na dapat iwasan o limitahan sa mga handaan? Karaniwan kasi, Sir Rod, hindi tayo makakaiwas sa mga pagkain since part po ng celebration talaga ang mga katulad yan, lechon. Yung iba nga, bago pumunta sa party, talagang hindi muna kumakain eh. Totoo po. Dahil alam nila may maraming pagkain. Ang advice natin, kumain na kayo ng konti. Pagdating mo sa handaan, konti lang. Hindi pa baliktad. Karaniwan dapat na nililimitahan natin pagdating sa mga ganitong okasyon, yung maaalat na pagkain. Matataba na na mga uri ng pagkain kasi sila po yung nakakadagdag para tumaas ang presyon ng katawan o di kaya ang kolesterol. Isa pa po yung mga matatamis. So, iwasan natin yun dahil pwede pong makaapekto yun sa blood sugar natin sa katawan. Yung pag-inom din po ng alak, hanggat maaari, kung kailangang malimitahan or kung pwedeng umiwas, mas maganda po. Dahil hindi po sila nagkakaroon ng magandang naidudulot kapag sobra po ang nakukonsumo natin sa isang kainan. So, yung sabi mo, balikan ko lang yung sabi mo, tumataas yung mga yung BP mo, yung cholesterol. So, yun, yung pagtaas na yun or pagdami ng mga taong mas mataas ang BP during holidays, nakikita mo ba yun, Miss Faith, na over the years, tumataas din? Mas madami ngayon kaysa last year, halimbawa, nang tumaas ng BP. Mas napapansin namin na mas marami po ang nagkakaroon ng problema sa blood sugar. Diabetes po. Especially po or very specific po kami sa mga bata, sa mga edad 20 pababa. Nakikita po natin na karaniwan sa mga kabataan ngayon, yun ay nagiging problema. Kapag tiningnan po natin yung 10 years ago, parang hindi pa po problema yun ng mga kabataan. Yun po. So nakakabit din yun kasi sa nutrition naman, mas madami at mas mabilis yung pagtaas ng mga bata, yung overweight and obesity among children. Opo. Gawa din po yun ng lifestyle natin. So, kapag sinasanay po natin ang mga bata na kumain ng mga prosesong pagkain or matataba, yun din po yung nakaka-apekto kung bakit nagigain sila ng weight. Isa sa mga kasama nun or kaakibat na sakit is pwedeng pagtaas ng presyon, pagtaas ng blood sugar, or pagtaas din po ng cholesterol sa mga kabataan. Oo. Kasi like, nung tinignan namin yung trend, Rod, at saka mga kaibigan, nung overweight among children, overweight and obesity, parang mga 15 years, hindi, naglalaro lang siya sa 1% or even below. Totoo 1%. po. Pero itong latest na umakyat siya bigla. Parang naging... Opo, sa survey po ata ng FNNS, FNR, parang 3 out of 10 po ng adult is nagpo-fall na po ng overweight to obesity. 36%. Pero yung mga kabataan, parang naging from 1, naging 5 or below. Basta malapit na sa 5%. Ibig sabihin, 4 times tumaas. Oo. So, yun yung trace natin sa pagkain at saka Tama po. Pwede po yun ang malaking bahagi kung bakit tumaas. So, yung matataba, maalat. Ito na naman si Ma Foods. Itong ating triple na mga kalaban. Ito pala yung bida tuwing Pasko. Maalat, matataba, at saka yung matatamis. Kasi lahat yan may corresponding epekto sa katawan, no? Tama po. Maalat, BP. Tama po. Blood pressure. Matataba, pwede pong sa cholesterol naman. Or fatty liver, pwede rin po nating maisama sa halimbawa. At of course, ang matatamis tungkol sa blood sugar. Ang mahalaga naman po is dapat in moderation lahat. Katamtaman ng pagkain. Karaniwang nagiging problema ang mga tao hindi marunong mag-control ng pagkain. Kaya sa haba ng panahon, yun, nag-accumulate po sila, nagiging cause po ng mga sakit na na-mention natin kanina. So, ibig sabihin, como yun naman yung Ma Foods naman, yun naman yung mainstay pag celebration, di ba? Tama po. Alam nga namang mag-inabraw tayo. Opo. Kapaskuhan o kaya yung mga talagang gulay lang. Tama so, ano po. naman yung pwede nating ihanda?
Kung hindi Opo. Natural, hindi po talaga may iwasan na magkaroon ng matataas na yung maaalat, matataba, or matatamis na pagkain, especially yung mga kapag healthy na pagkain pala, Ma'am Faith. sa totoo lang po, kung tutuusin, yung mga karaniwang pagkain pong hinahanda sa selebrasyon, pwede pa rin po natin siyang makain. Imo-modify lang po natin. Halimbawa, yung nabanggit ni Sir Rod kanina na pansit, kasi hindi pwedeng walang handa. So, kahit long pansit life. yan. Opo, long life. Ang pansit. Pwede pong taasan natin ng sahog na gulay. Para hindi lang din po yung bihon or yung carbohydrate. Tinatanggal, oo. Tinatabi yung gulay. Kaya Anong masasabi natin? Tapos yung kinukuha, yung karne lang. Yung mga Kaya sahog. mas maganda nga pong damihan kasi minsan wala silang choice. Kasi pag nakikita nilang konti lang yung nakalagay, kaya nilang anuhin yun eh. Yung pansit, 1/4 lang, yung gulay, 3 kilo. Sobra naman, Sir Ron. Ayun po. At saka may mga quality po tayo na mga ingredients na pwede nating bilhin sa grocery ngayon na low sodium na para habang niluluto ang pagkain. Oo. Yun po yung mga pangsangkap. Sa dessert, opo. Kasi, di ba, mahilig tayo pag dessert. Okay, dapat may macaroni salad. Tapos sa macaroni salad man, may condensed milk na, may mayonnaise pa, may cream pa. Okay lang ba kung potato? Pwede po. Pwede po tayo mag-substitute ng mga mas masusustansang pagkain. Halimbawa po kung potato salad yun, mas mababa po yung mga ingredients na ilalagay natin. Pero isaalang-alang natin na dapat nakaportion pa rin pag pinapakain natin yun or hinahain natin. Portion size. Portion size po. Ingatan po natin. Hindi isang bandehan. Yung isang tao. Opo. Hindi porket pinalit na potato salad sa macaroni, pwedeng 1 to sawa na. So, dapat portion pa rin po. Moderate pa rin. Opo. Ang tatandaan lang naman natin, katulad ngayon, may nilalaunch na ang National Nutrition Council na food plate. So, dapat pinggang Pinoy. Pinggang Pinoy po. Dapat po mas makulay ang pinggan. Kasi the more the color yung nasa pinggan, mas marami pong sustansya yun. Yun po. Kasi, di ba, yung mga bata ngayon, 2 lang ang kulay ng plato, nasa plato. Opo. Di ba, laging brown. Yes, brown at saka white kung rice yun. Oo, brown ng brown. Iba-ibang brown. Pero, so, ang ibig sabihin ni Ma'am Faith, anong kulay doon? Yung gulay, may frutas. So, dapat may mga dark green leafy vegetable, bright orange, yellow. So, makikita niyo pag colorful yung pagkain natin. Mas maganda siyang tingnan at mas healthy yung plate natin. So, mas makulay. Oo. Isa pang luto. Pwede po karaniwan, mga barbecue yan eh. Yes. Oo. So, pwede pong isama natin, hindi lang puro karne sa barbecue, kundi mga gulay din na grill. May mga, aside naman po sa asin na nilalagay natin sa pagluluto, may iba pa pong mga herbs or spices na pwede nyong ilagay para mas malasa yung pagkain. So, example, Ma'am Faith, tungkol dun sa barbecue, di ba? Tinutusok yung karne. Yes. Ibig mo sabihin, lalagyan natin ng anong gulay? Maari pong carrots, yung mga parang so, isasama mo dun sa stick. Opo. Tomato po pwede. Yung kamatis natin, bell onion, pepper. Bell pepper po. Yan yung mga pwedeng makatulong para mas maging healthy yung mga karaniwang pagkain na mas matataba before. So, reminder lang, kainin din yung gulay. Tama Baka po. naman Dapat, kunin lang yung taba-taba. Tama. Dapat kainin din po yun. Disenyo lang yung gulay doon. Hindi lang siya design. Okay. Opo. Hindi Mas lang maganda po yun pang-add sa lang. bata para ma-encourage po or ma-motivate ang bata na kumain ng balanse. Hindi lang masanay sa lasa ng karne, ng maalat or matatamis. Oo. Tungkol naman sa mga fruits, Miss Faith, kasi nabanggit kanina ni yung pang-dessert. Ano naman ang tip para sa dessert na fruit ba o salad pa ba? Karaniwan po kapag mga ganitong okasyon talagang may naka-display na fruit eh. Sana lang po nagagamit siya na nasi-serve. Kasi iba naka-display lang talaga siya. Centerpiece. Opo, centerpiece. Bilog-bilog na prutas. Tama. Yan, lahat ng bilog, di ba? Tapos hinihintay pa ng 6 na araw bago kainin. Kasi para hindi na mawala yung Palitan na swerte. lang natin ng another set of bilog na Yes. Tama po. Pwede naman po tayong mag-fruit salad. Iibahin lang po natin
nating ingredients na instead na yung cream na binanggit ni Sir Rod, pwede naman po yung mga low-fat milk, ihalo natin sa cream para half and half siyang lalabas. So, mas mababa po yung calories noon. At mas kaya, healthy. fruit cup. Tama po, fruit Wala cup na din ng po. mga cream. Fruit cup lang. May isa din pong pwedeng i-suggest, katulad ng mga fruit popsicle na tinatawag. So, sinishake po namin yun. So, pag sinake namin yun, i-freeze lang natin, pwede na siyang maging fruit popsicle instead na ice cream ang ibigay sa mga bata. Yun, magandang idea So, mas, mas enjoy. Kuha kayo nung ice cube tray na mataas. Hindi yung hindi yung flat yung maliliit. na gano'n. Tapos saksakan na rin ng yung stick. Yung stick hawakan. Para talagang doon, mukhang fruit popsicle So, talaga paglabas siya. mo ng freezer, popsicle na siya. Tama. Yun po. Ano pa? Mas tipid pa po yun kung tutuusin. Kasi tubig lang yun, isa-shake mo lang yung kailangan pa ba ng sugar o hindi na? Konti. Konting timpla lang. Konting timpla lang. Hanggat maaari nga po kung kayang umiwas, katulad ng mga matatamis nating prutas, pwede nang natural lang. Wala ng sugar. Natural na lang po. Ma'am Faith, paano naman ice cream? Dapat may ice cream ang Pasko. Pag walang ice cream, hindi Pasko. Tama po. Naintindihan ko naman po yun. Dahil yun ang parte. Especially yung mga bata. Hinahanap yan eh. Kahit matanda ron. May mga, sa katulad po ng nasabi ko, may mga ibang quality naman po na low na sa fat or medyo sugar-free na. So, mas healthy din po Hindi siya. siya mas mahal, Miss Faith. Mas May mahal. kamahalan. Hahanapin mo sa label yan. Pero hindi, sorry. Ako nakatikim na ako ng low fat na ice cream. Hindi ganun siya kasarap. Konting Hindi, lang opo. yun. Discipline lang sa sa Kasi ang hinahabol yung flavor. Yes, ma'am. Opo. May mga counterpart naman pong ice cream tulad ng mga sorbetes na available sa market. Kasi sila, fruit flavored na talaga. Mga prutas nang ginagamit. So, kung yung lasa po ng mismong totoong ingredients ang hahanapin nyo, mas maganda yung mga sherbet na tinatawag or sorbetes po. Okay. Miss Faith, yung yung merong isang ice cream na yung cheese. Opo, cheese flavor. So, Queso. pwede rin bang gawin na halimbawa isang spoon ng cheese flavored kasi masyadong fatty at saka Opo, tama. Samahan mo ng sherbet sa isang cup. Pwede yon? Pwede naman po. Kasi katulad nga po ng sinabi natin, kung marunong po tayo mag-cooking portion or pagkain, wala pong problema kung titikim-tikim tayo ng mga konting mga, kumbaga, ang tinatawag po namin, indulgence. Kasi kailangan, medyo parang kasi mas mahirap celebration. yung anuhin mo, no? Pinipigilan mo Baka Tama po. mag-rebound. Opo. Baka mas maraming kainin pag wala na nakatingin. Pagpipigilan po, pag wala nakatingin, ayun, may nakatago pala sa ilalim. Nandun sa loob ng aparador na ka-research. Dun babawi. So, iwasan din natin yun. Mas magandang pagbigyan natin yung mga cravings, kumbaga natin. Tama po. Okay. Mga ka-nutrition, napaka-interesting po. At sa puntong ito, sa halip po na magbibigay ako ng nutrition word for the week, ay bibigyan ko kayo ng counting nutrition history. Alam mo ba, Rod, na may 20 taon na yung nakakaraan noong nilagdaan ang batas na Republic Act 8172 or yung an act for salt iodization nationwide o yung tinatawag nating ASIN law, more popularly known as ASIN law. Nilagdaan ito ni Pangulong Fidel Ramos noong December 20. Ano na ba ngayon? 19 ba ngayon? 19. Bukas po yung 20. So, bukas yung December 20. So, anniversary din. Oo, 20 years ago. So, 1995 yun. At ayon sa ASIN law, dapat lahat ng asin para sa tao at hayop ay dapat dagdagan ng tamang dami ng iodine. At ang layunin ng ASIN law ay masugpo at maiwasan ang tinatawag nating iodine deficiency disorders. Opo. Yung iodine deficiency disorders naman ay kabilang na ang goiter ay isa sa 4 nating mga importanteng deficiencies sa nutrition at sinusugpo rin yung deficiency sa ating mental capacity o sa IQ points. So, para makatiyak na tama ang iodine sa asin na nabibili ngayon, hanapin po yung saktong iodine seal sa mga pakete ng iodized salt. Hindi lang pinong asin ang iodized salt, kundi pati na rin yung magaspang o tinatawag nating rock salt.
Thank you very much, Ninang Bernie. At doon naman sa mga nais pong tumawag o mag-text para po sa kanilang mga katanungan, pwede ho kayong mag-text sa aming smart number sa 0921-431-1044. Especially doon sa mga suki natin na may alta presyo na po o diabetic. So baka gusto nilang malaman kung ano lang yung mga yung mga pagkain na dapat nilang iwasan muna. Take advantage of eto na po. Eto na yung pagkakataon po ninyo para tumawag o mag-text po sa ating mga linya ng komunikasyon. Again, smart number 0921-431-1044. Ang Globe number naman ay 0927-650-6795. O di kaya tumawag po sa 882-2374. Maki-interact din po kayo sa amin sa hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. At i-add nyo rin po kami sa inyo pong circle sa Google+. Okay, at panoorin din po ang mga dating episode, pati na rin itong episode natin ngayon sa YouTube. Punta lang po kayo sa channel Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yon. At mga kasama, paki-like lang po. Mapapanood nyo din po kami in high definition sa Ustream DCXL Online TV, sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV Channel 5. At paki-like po ang Radyo Mo sa Nutrisyon sa Facebook. One word po yun. At sundan din nyo kami sa Twitter account Radyo Nutrisyon. One word din po yun. At pwede rin po kayong pumunta sa website ng National Nutrition Council. Marami rin po kami mga information materials doon. Punta lang po kayo sa nnc.gov.ph. Sa Facebook naman, ang aming official Facebook page ay NNC Official. Yan. At eto na, mga kanutrisyon. Abay, mamimigay na po si Ninang ng pamasko po sa atin, sa inyo, sa ating mga suki na kada Sabado nandyan po sila sa harap ng kanilang radyo at sinasamahan tayo dito sa programa sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Alright mga kasama, narito na po ang ating text question of the day. Bawat isa sa unang 6 na makakapag-text po ng tamang sagot ay mananalo po ng 100 pesos worth of cellphone load. Eto na, Ninang. Ano po ba yung tanong? Kung nakinig po kayo kanina sa ating unang parte ng diskusyon, masasagot nyo ito. Napakadali. Ano po yung petsa naging batas? Ang Asin Law or yung tinatawag nating Republic Act 8172. Nako, napakadali ng ating tanong. Maagang pamasko po ito mula sa ating Ninang. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format. Full name, eksaktong address, ilagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At syempre ang inyong sagot mga kanutrisyon, isend po ito sa 0908-579-6898 para matanggap nyo po yung regalo ng ating Ninang. At sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan sa malusog na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Yan po ay sa pagbabalik ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Tayo mga Pinoy, sakto basta pormahan. As in. Ang shades, imported. As in. Ang cellphone, original. As in. Pero pagdating sa pagbili ng iodized salt, sakto din kaya? Di lahat ng iodized salt may saktong iodine sa asin. Bilhin lamang ang may tatak, saktong iodine sa asin. Siguradong sakto sa iodine. Isang paalala mula sa DOH. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Day of Christmas, my true love brought to me. Alright mga kasama, welcome back po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kapiling pa rin natin si Miss Faith Nacional, Section Manager po ng Weight Management Center ng St. Luke's Medical Center.
Para naman po sa ating mga chikiting, yung mga batiting na nakikinig ngayon, yung mga bata dyan. Mga junakis. Mga junakis. Opo. Mga apo-apo. Dito tayo magastos sa mga chikiting. Dati, okay na rin 5 piso ngayon. Oy, wala nang 5 piso. Hindi ka nga makasakay Hindi na ng jeep tinatanggap. pagka 5 piso. Ayaw nang tanggapin yung 5 piso. Gusto buo na. Oo po. Miss National, ano po ba yung mga pupwedeng ihanda, no, sa Pasko na masustansya at pero enjoyable para sa gaya ng sabi nyo nga Para kanina, sa mga yung bata, pops, no? opo, Oo. sa mga bata, dessert pwede yung pop stick. Oo. Opo. So ano pa yung iba, ma'am, na pwede pong ihanda nila? Ang mga bata kasi, madalas, curious kumbaga yan kapag makukulay yung pagkain or may mga disenyo. Oo. Kailangan lang maganda ang plating natin sa Oo. pagkain. Plating. Anong Opo. ibig sabihin, ma'am, Pag nun sa sinabi Tagalog? pong plating, yung way po or paraan ng paglalagay nyo ng pagkain sa plato. So, isa pa sa mga makakatulong para ma-encourage yung mga bata natin. Dapat may konting art, no? Opo, ma-encourage natin yung mga batang kumain. May tinatawag po kaming fruit skewers. Para siyang barbecue, pero fruit po yung nakalagay. So, minsan... Ano yun, ma'am? Fresh yun na fruit? Fresh po. Fresh po Na- na fruit. Kinakat po namin siya, di ba? Mga Bite saging, size, bite dapat. size po. Tapos nakalagay siya sa stick. Yan. So, kapag nakalagay sa stick yun, may mga characters. Pwede kaming gumawa ng snowman. Okay. Yan. Wow. Pumpkin. Dapat pala Yun po. artistic din ang nanay. May challenge din po talaga sa mga ganon. Isa pa po is yung paraan ng pagluluto ng mga gulay. Kasi kapag matatabang ang pagluluto natin ng gulay, hindi talaga kakainin ng bata yan. So, mas maganda po na lagyan ng pampalasa habang niluluto na ang mga pagkain. Hindi naman kailangang asin, gaya ng sabi ko kanina. May iba pa pong herbs and spices na pwede pong ilagay doon. Example, ma'am, Opo, ma'am Faith, ng herbs and spices. Opo. Kasi nasanay tayo sa toyo-toyo, Opo, kung ano-ano pa mga mix-mix Nilagyan dyan. lang ng Oo. kalamansi. Tama. Ang mga karaniwang sinasama sa sangkap ng pagluluto, yung mga laurel, bay leaf ba, oregano, yan. Yung iba, kung pupunta kayo sa mga malalaking grocery, may mga tinatawag sila mga thyme, rosemary. Yun Para yung po- mga, buhay yun Opo, yung, buhay hindi, po at hindi saka ito yung yung mga pulbos na. Opo, hindi po pulbos. Oo, yung buhay po talaga siya na halaman. Oo. Or minsan po yung mga dried pero organic na tinatawag. Yung Opo. black pepper, ma'am. Oo. Opo. Nai-enhance Black din pepper. niya yung flavor ng ulam. Opo. At Pero sa konting bata, asin. hindi pa masyado. Dapat hindi mo naman masyado Konti Ayun lang, spicy. opo, sa Oo. bata. Opo, hindi masyadong matapang Oo. ang anghang sa So, pagkain. okay lang sa adult yung Sa adult kaya. medyo maanghang. Oo. Tama. So, ano pa po ang mga pwede nating mga Mas maganda pong maghanda tayo ng mga tinatawag na one dish meal. Pag sinabing one dish meal po, nandun na po yung carbohydrates, protina, at saka yung mga healthy fats natin. May mga katulad po ng mga soup or stew, mga nilaga natin. Pwede naman po siyang ihanda sa mga selebrasyon as an appetizer. Ayan. Pwede po sa mga bata yun. Pero May gulay yung, na. halimbawa, spaghetti, Ma'am Faith, Opo. paano yun magiging more healthy? Maaari po tayo Kasi gusto nila masyado, di ba? Yung, Tama, ang mga spaghetti. Ang mga bata, yun lang ang Opo. mainstay ng Opo. Pwede po tayo maglagay ng mga gulay na dinadiced eh. Ha? So, pwede po Oo. maglagay ng carrots yun, Oo. ng mga squash. Opo. Pwede rin po tayo maglagay ng mga ganun. Oo. Ma'am Bernie, atin munang bigyan daan, ma'am. Si meron. Ruben Olo, from Aurora pa oo, ito. Opo. Sige. So, magtatanong lang po, nasa line 5 po siya, ma'am. Oo. Okay. Tatay Ruben, magandang hapon po. Hello? Tay Ruben? Nandyan pa ba si tatay? Naputol ng kanyang linya. Naputol. Pero nakuha na natin yung tanong niya. Actually, nintay ko lang yung Oo. time si Una, nag-text siya Ruben. muna, tapos Oo, tumawag. Oo. Ask ko lang po sa Ruben. Ask ko lang po if paano makakaiwas sa pagtaas ng kolesterol at kung anong pagkain para bumaba ito bukod sa gamot na tinitake niya. Yung simvastatin ngayon presently. Para po makaiwas sa pagtaas ulit ng kolesterol, tandaan po natin yung iwasan nga po natin yung sinasabing mga foods, yung mga maalat, matataba, at matatamis. Pangalawa po, kung gusto nyo pong ibaba yung kolesterol nyo gamit lang po ang mga pagkain, kailangan pong taasan natin ang pagkain ng mga gulay at prutas. Kasi po sila po yung may sangkap na fiber na nakakatulong para mapababa po ang mga kolesterol na nasa katawan na po natin. And dapat,
continuous po siya. Hindi po pag bumaba po yung cholesterol, ititigil na rin po yung pagkain. Dapat tuloy-tuloy pa rin po yung pagkain nyo ng mas maraming gulay at prutas. At saka hindi rin ititigil yung pag-inom ng gamot. Tama po. Hindi po kailangan na nakadepende sa isang paraan lang. Pwede pong combination siya or kapartner po ng pagkain ay yung gamot na ibinigay sa inyo ng doktor. At saka madagdag ko rin, yung cholesterol kasi hindi lamang po galing yun sa pagkain natin. Tama po. Mismong katawan po natin ay nagpo-produce ng cholesterol. 'Di ba? Opo, Kaya tama. kailangan na yung ipapasok mo sa katawan mo, medyo hinay-hinay lang kasi on its own, yung katawan natin ay magpo-produce whether you like it or not. Tama diba? po. Ang maganda pong ipasok natin na cholesterol, kumbaga sa katawan, yung mga galing sa mga malulusog na pagkain tulad ng isda or yung mga nuts na tinatawag. Kasi meron po silang omega-3 and omega-6 na nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol or sa tinatawag nating overall heart health natin. Yun po. Okay. Ano pa mang ibang nating tip sa ating mga tagapakinig, Miss Faith, para naman ngayong Kapaskuhan ay maging malusog tayo. Kasi nasabi mo kanina, moderation, physical activity. Tama Meron pa ba ikaw nang nandyan sa bag of Opo. tricks mo? Ano pa yung na pwedeng i-share? Kasi po, mga kaibigan, si Miss Faith po, araw-araw may kausap yan ng mga pasyente na so baka ano pa yung pwede mong idagdag sa ating Yung para sa nagpapakonsulta tayo, di ba, Madam Bayan? Libreng konsultasyon to. Unang-una is dapat safe sila, malinis. Kasi pag hindi po malinis yung binibili nating pagkain, yun po, nagkakaroon ng problema sa digestion or sa pagtunaw ng tiyan natin. Taasan lang natin yung, or damihan lang natin yung pagkain ng gulay. Kasi sila po, isa pa po sa function po or ginagawa ng pagkain ng gulay, pinipigilan niyang kumain tayo ng mas maraming matataas na calories na food. Kasi doon pa lang, mabubusog na Busog na tayo, oo. Opo. At importante po, iwasan po kahit alam natin na may selebrasyon mamayang gabi or sa Noche Buena or Medianoche, kailangan po parati tayong kumakain ng madalas. Yung small frequent meals nga po, wag po tayong magsiskip ng meals. Kasi Huwag tayo magpagutom. Tama. Kasi pag nagpagutom po kayo, yung metabolismo po natin bumabagal. So, yung isa pa pong gusto ko lang pong i-emphasize, minsan po madalas, kakain tayo ng marami tapos magigilty tayo kinabukasan. Ang gagawin natin para hindi magilty, pambawi, hindi kakain. Wag po natin gawin yun. Kasi yun lang po is nakakadagdag sa pagbagal ulit ng metabolismo natin. Ibalik po natin yung karaniwang small frequent meals na practice natin para tuloy-tuloy pa rin po yung active or mabilis na metabolismo ng pagkain. Yeah, dagdag ko lang din na yung metabolismo po kasi yun yung pag-breakdown ng mga kinain natin. Opo. Halimbawa, kakain ka ngayon, yung metabolism mo, yun yung mag-breakdown para gamitin yung kinain pagkain, natin ng mga sustansya na nandun. Opo, ma'am. Ma'am, ito yung observation lang, no? Kasi mayroon akong mga nakikita dyan, especially pag may mga occasion, pag maraming kanilang kinain ng mga karne, yung mga matatamis, ang sunod na ginagawa nila, umiinom sila ng tsaa or green tea. Oo, nakakatulong ba yun? Sa ang tsaa po kasi, may component po yan na green tea, antioxidants and other ingredients po na nakakatulong para mapabilis or ma-activate yung digestion. Maaari po siyang makatulong pero hindi po kailangan magdepende lang tayo doon. Dapat sa pagkain yung nakain mo na, kwentahin na yun ng katawan mo. Kesyo, kesyo sundan mo ng green tea. Kung ano-ano Hindi po mawawala ang calories. Andun na rin po siya. Opo. Tutulungan lang po kayo ng green tea para ma-digest siya. Pero yung calories nun, yung dagdag timbang, nandun na po yun. Hindi po yung matatanggal ng tsaa. So, disiplina pa rin. Disiplina. At saka, bago ko makalimutan, Ma'am Faith, Opo. yung sabi kasi ni Rod, yung parang naghahanda ka, hindi ka kakain. Pagdating mo sa handaan, parang ang bilis kumain. Para may hinahabol. Yun namang tip natin na paano ba dapat i-enjoy ang pagkain. Isa sa mga celebration ngayon, part yan ng socialization. So, habang kumakain tayo, pwedeng huminto muna, makipag-usap, makipagkwentuhan, para bumabagal yung pagnguya natin, bumabagal yung pagsubo natin. Kasi, karaniwan po, katulad po nung nakaraang inibitahan nyo ko, kumbaga yung tinatawag nating preloading. May nguya ka pa,
may isa ng kasunod na Isusubo na, susubo. no? Opo. So, yun yung masama kasi hindi nabibigyan ng tamang panahon ang tiyan natin na mag-digest or mag-metabolismo ng maayos. At saka sabi ng natin, Hindi namumuya ang pagkain. yung satiety, yung pagkabusog. Opo, pagkabusog. Happens within 20 minutes. Sasabihin sa iyo ng brain mo, Tama uy, po. busog ka na, tumigil ka ng kumain after 20 minutes, no? Oo. So, pag mabilis ka kumain at hindi mo i-observe yun, napapadami yung subo. Opo. Within 20 minutes, kung leisurely ang kain mo, konti lang yung Tama. masusubo mo. Pero kung within 20 minutes, kung mabilis ka kumain, as Doble or triple yung oo. makakain mo na dapat na hindi akma dun sa binigay sa'yo or recommended. Oo, yan. Oo. Kaya, Mm-mm. naku, napaka-interesting, Miss Faith, ang ating usapan. At kasi nga, bahagi na ng pagdiriwang ng Kapaskuhan nating mga Pinoy, yung masaganang hapagkainan. Tama po. Oo. Sa maligayang panahong ito kasi, wag sana nating kalimutan naman yung pangangalaga sa ating kalusugan at wastong nutrisyon. Limitahan po ang pagkain ng mga matatamis, maalat at mamantika at maghanda at sabi nga ni Miss Faith, dagdagan at o kaya maghanda ng maraming gulay. Opo. Yun ang ating mga janitors sa tiyan natin. O, Tama. pangwalis ng mga hindi masasarap na sustansya. Okay? Dagdagan din po ang prutas. Gayon din yung mga one dish meal na sinabi niya na nilaga o kaya naman ay pinasingawan o stir-fry na pagkain para sa Noche Buena at Medianoche. Mas mainam din po kung iwasan yung pag-inom ng alak at yung paninigarilyo. Oo, makabubuti rin na ipagpatuloy yung ating regular na physical activity. At kung may mga games, lalo na sa mga office parties, sumali po tayo dun sa mga games para dagdagan natin yung physical activity ng ating katawan. Para makatulong na rin po yan sa pagbabawas ng timbang. Sanayin din po ang mga bata sa mga pagkaing masustansya kahit na po Christmas season. Oo. Ituloy-tuloy na rin yan, gawing araw-arawin. Ang Kapaskuhan ay hindi lamang nakatuon sa mga pagkaing nakahatag sa ating mesa, higit sa lahat ito ang panahon upang magdiwang nakasama ang ating pamilya, mga kaibigan at mahal sa buhay. Mahal din na buhay ang Kapaskuhan. Okay, maging healthy ngayong Pasko hanggang sa mga susunod na Kapaskuhan at bagong taon. Ayon. At nakasama natin ngayong hapon si Miss Faith National, Section Manager po ng Weight Management Center ng St. Luke's Medical Center. Maraming salamat po, Miss Maraming Faith. salamat po, Miss Maraming Faith. salamat din po. Yung mensahe, may Christmas message ba po, Faith? Para sa ating mga suki. Opo, more of health talaga. So, sa pagdiriwan ng Kapaskuhan, wag lang natin isipin yung enjoyment, kundi yung isaalang-alang natin yung kalusugan natin sa pagkain ng tama at sa pag-eehersisyo talaga. Okay, Yun maraming po. salamat, Miss Faith. Salamat din po. Oo. Ang ganda ng ating talakayan ngayong araw, Rod, at saka mga taga-subaybay. Banggitin na natin ngayon, Rod, yung 6 na nanalo ng tig-100 pisong cellphone load. Alright, dahil 6 na araw na lang bago ang Pasko, kaya eto po yung 6 na winners ng ating load, mga Ang kasama. question natin, anong petsa naging batas ang Asin Law or Republic Act 8172? Marami ding sumagot ng tama sa ating text line. Meron In din. fairness, po talagang nakikinig sila sa ating programa. Thank you po sa mga sumali. Better luck next time kung hindi po kayo nanalo. Alright, unang winner, ma'am, ng 100 pesos na cellphone load ay mula sa Marcos Highway, Kalumpang, Marikina City. Congratulations to Mayumi Flores. Oy, Mayumi. Mayumi. Ang sunod naman ay mula po sa 25 Katipunan Street, Labangan, Cebu. Oy, daghan salamat dai. Salamat. Oo, si Maricar. Maayong hapon. Maayong hapon. Maricar. Paano ba yung Merry Christmas? Malipayong Pasko. Ayun. At manigong bagong tuwig. Ayun, sa Bisaya yun. Maricar Villaver. Okay, congratulations. Panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Yung kasunod naman, from Visayas,
Dumako naman tayo sa Mindanao. 120 Quirino Avenue, Davao City. Davao, okay. Congratulations to Grace Solis. Grace. Gandang pangalan. Opo, Grace Solis. Akala ko Grace Duterte. Grace Solis. Alright. Yung pang-apat ay, again, another from Mindanao, from Purok 5, Barangay Aliguay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Shalani Alejo. Congratulations. Ang panglima ay from Purok 14, 7 Barangay Rizal, Sorsogon City. Ito'y napinsala din ni bagyo, Nona. Opo. Audra Kapinpin. Congratulations, Audra. At yung pang-anim natin, ma'am, ay mula pa sa San Isidro, La Union. Opo. Congratulations to Victor Lalakwit. Okay, hindi Lalaki. Lalakwit. Alright. 5 babae, isa lang ang nakasama na lalaki. Talo kayo, Rod, ngayon. Pero Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Oo, ang ganda. Kompleto. Okay, congratulations po sa lahat ng ating winner. At yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon. Sana ay muli namin kayong nabusog ng kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon at kalusugan. Doon naman po sa hindi nakahabol sa kanilang mga tanong. Opo, kung may mga nais pa po kayong isang guni o magtanong sa ating patungkol sa ating topic ngayong hapon, mga kanutrisyon, maaari pa rin po kayong mag-text ng inyo pong mga katanungan sa 0908-579-689. Kahit wala na po tayo sa ere, ito po isasagutin ng ating resource person na si Miss Faith G. Nacional sa tulong po ng ating production team. Oo, dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng radyo mo sa nutrisyon. At mga kasama, muli po tayo magsasalo-salo sa susunod na Sabado. Ganap na alas 12:30 ng tanghali dito po sa radyo mo sa nutrisyon sa DZXL 558. At mga kasama, tandaan po, dito po sa radyo mo sa nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council na si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo Mo sa